Matapos ang 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar at Thailand kamakailan, hindi maiwasang mabahala ang karamihan sakaling mangyari ito sa Pilipinas. Posible nga ba ito? At ano ang mga dapat tandaan kapag may malakas na lindol? Ibabahagi yan sa atin ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bacolcol. Director, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po sa inyo. Director, unahin na po natin ang update sa lindol kahapon sa Batangas at sa Surigao del Norte kaninang umaga. May mga nai-report po bang damage? Kahapon may na-register tayo na dalawang lindol, mag 4.2 sa Surigao del Sur and mag 4.3 naman sa may Batangas. Wala pong damages na naitala sa atin dahil ang pinakamataas na intensity sa Surigao del Sur ay nasa intensity 2 lamang and sa Batangas naman ay nasa intensity 5. Nasa intensity 6 and above, starting intensity 6 and above, nagkakaroon ng damages. But since intensity 5 lamang yung pinakamataas kahapon at sa Batangas, wala pong damages. Director, dati na pong naranasan ng Pilipinas ang magnitude 7.7 na lindol. May posibilidad po ba na maranasan natin ito ulit? Yes, mas mataas pa kaysa mag 7.7 na lindol ang pwede nating maranasan. And in fact, naranasan na natin ito dati pa. Noong July 16, 1990, Luzon earthquake, umabot ang lindol ng mag 7.8. At noong August 17 naman, 1976, nagkaroon naman tayo ng magnitude 8.1 sa may Mindanao, sa may Moro Gulf. Ito yung tinatawag nating Moro Gulf earthquake. And kumitil ito ng humigit kumulang 8,000 people. So the possibility that we will experience a magnitude 7.7 earthquake and above is always there. Director, sakaling mangyari po ito sa bansa, handa po ba tayo sa epekto nito? At ano po yung mga lugar ang matinding maapektuhan o posibleng matinding maapektuhan? Okay, so we cannot be 100% prepared. That's quite impossible. But I would say that we are more prepared now than before. Kaya malaki ang naitulong ng INDER-MC sa ating awareness dahil sa sinasagawa nating quarterly earthquake drill. People now are more aware than say 20 or 30 years ago about earthquakes and the impacts of earthquakes. Now, kung saan sa Pilipinas, except sa Palawan, halos lahat ng parte ng Pilipinas ay may mga active faults. We have more than 180 active fault segments and 6 trenches, and these are all capable of generating light to major and even great earthquakes. So, kailangan talaga natin paghandaan. Director, ano po ang assessment ng FIVOC sa mga isinasagawang earthquake drill sa bansa? Sa tingin po ninyo, nagbago na po ba ang behavior o ang pagiging handa ng ating mga kababayan sa lindol? Okay, so again, as I mentioned, malaki ang naitulong ng mga earthquake drill sa pagpukaw ng ating kamalayan patungkol sa paghahanda ng lindol. And as I mentioned, dahil sa earthquake drill, people are now more aware than say 30 or 20 years ago. Director, tungkol naman po dun sa The Big One, dahil sa sinasabing hinog na yung West Valley Fault Line, gaano po tayo kahanda sakaling mangyari ito at gaano kalaking pinsalang ang pwedeng epekto nito? Again, we cannot be 100% prepared, but as I've mentioned, we are now more prepared than say several decades ago. But there are still challenges that we need to hurdle, and we're on our way. Isa na dito, for example, yung infrastructural vulnerability. So some older buildings, roads, bridges, and other critical infrastructures in Metro Manila may not be earthquake resistant. And retrofitting and reinforcing buildings are important at ito naman ay ginagawa ng ating gobyerno. Now, so magiging casualty in the event that there will be a magnitude 7.2 earthquake, base sa pag-aaral ng FIVOC, MMDA, and JICA noong 2004, aabot ng around 33,000 na magiging casualty sa Metro Manila. Director, ano po ang mga paghahandang dapat gawin ng isang pamilya sa kanilang bahay, lalo na yung mga nakatira sa matataas na building para hindi mapinsala ng The Big One? Okay, so ang isang pamilyang naghanda para sa lindol, lalo na yung nakatira sa matataas na building, ay dapat may plano sa paglikas, alam nila yung mga emergency exits, and may nakahandang emergency kits or emergency bags na pagkain, na may pagkain, tubig, gamot, flashlight, and lahat to should worth at least 3 days.
mahalaga rin yung pag-usapan at pagpraktisan yung duck cover and hold with other family members and magtakda ng meeting point kung sakaling magkahiwa-hiwalay ang family members during an earthquake. Director, bukod po sa West Valley Fault Line, may 6 na tranches pa nga po ba kayong minomonitor na posibleng gumalaw? Yes, tama po kayo. We have 6 trenches dito sa Pilipinas. And these are all capable of generating major and even great earthquakes. Ito yung East Luzon Trough, Philippine Trench, meron din tayong Cotabato Trench. Ito yung nag-move noong 1976, which produced a magnitude 8.1 earthquake, and 8,000 people died. Meron din tayong Sulu Trench, Negros Trench, and Manila Trench. So lahat yan are capable of generating large magnitude earthquakes and pwede rin mag-generate ng tsunami. Director, isa pa pong epekto ng malakas na lindol ay tsunami. Paano natin inaalerto ang mga kababayan nating nakatira malapit sa dagat? Gaano po ba dapat kabilis ang kanilang paglikas? Okay, so may mga real-time tide gauges tayo at community tsunami alerting stations na ginagamit natin para ma-alerto ang ating mga kababayan kapag nagkaroon ng tsunami. However, ini-emphasize din natin, tinuturuan natin ating mga kababayan na nakatira sa mga dalampasigan to be familiar with the natural signs of an impending tsunami. Local tsunami because it would only take minutes from the main shock bago dumating ang tsunami. Katulad nung nangyari noong 1976, 5 minutes lamang after the main shock dumating yung first tsunami wave. So ang natural signs would be shake, drop, and roar. So kapag nasa baybayin ka at kapag may malakas na pag-uga, may malakas na lindol na ang pag-uga ay halos hindi ka na makatayo, kapag napansin mo na bumabagsak na ang level ng dagat, and kapag may dumadagundong na sound na nanggaling sa dagat, kahit isa man lang dito ang iyong mapansin, then you have to evacuate immediately to a higher place kasi baka magkaroon ng tsunami. Director, sa ibang usapin, hingi na rin po kami sana ng update sa aktibidad ng Mount Cadlaon at Mount Mayon sa ngayon. May mga pagyanig at pagbuga pa rin po ba tayong namomonitor? Okay, so for Canlaon Volcano, we recorded 6 volcanic earthquakes for the past 24 hours. Nakapagtala din tayo ng sulfur dioxide flux amounting to 2,090 tons per day. Right now, nasa alert level 3 pa rin ang Canlaon Volcano, meaning walang tao dapat, nirecommend ng aming opisina na walang tao inside the 6-kilometer danger zone. Ang Mayon Volcano naman ay nasa alert level 1 and for the past 24 hours, wala tayo ni isang volcanic earthquake na naitala. Director, kamusta naman po ang aktibidad ng Taal Volcano? Okay, so ang Taal Volcano naman, wala rin tayong naitala ni isang volcanic earthquake for the past 5 days now, meaning since March 26. And nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano katulad ng Mayon Volcano. Director, ano pa po ang efforts ng pamahalaan para mapalawak pa ang kaalaman ng publiko pagdating nga dito sa disaster preparedness? At ano pa po ang inyong paalala sa ating mga kababayan kapag may sakuna? Okay, so ang ating pamahalaan ay patuloy na nagsasagawa ng mga information drive, earthquake drills at training sa mga paaralan, barangay at opisina pamamagitan ng mga ahensya katulad ng NDRMC, ng aming tanggapan at ng mga LGUs upang mas mapalawak ang kaalaman ng publiko patungkol sa disaster preparedness. And gumagamit tayo ng mass mainstream and social media at para ng babala at paalala. So ang paalala natin sa ating mga kababayan, laging maging handa, makinig sa abiso ng mga otoridad at huwag magpanik. Ang maagang paghanda at tamang kaalaman ang susi sa kaligtasan ng pamilya sa panahon ng sakuna. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. FIVOX Director Teresito Bacolcol.